Tungkol nga adunay ko'y kabaguhan. Adunay changes sa atong pagkalagad niya sa Ginoo. Amen? Dili na kayo ko tumingon na, o ito dito tumuwali ni Pastor. Maituwali ni Pastor. Dili na mo akong goal mag-reksyonan. Amen. Bisa kanangwaling masakitan ta, kanangwaling maikuta kaiksunan. Dili mo ginanindot. Pero pag-kaiksunan, ang atong goal nga mag-mature na sa pagdalagan sa Ginoo. Amen? Praise God. Okay ba po? Okay ba? Praise God. Ano rin ang kaiksunan? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. O ganyan yung pagkutagon, mga kaisunan, matuta sa atong mensahe na tungod kay ang Ginoo naghatag na itong mensahe hindi ko itagon. Pagkutugutan inyong makapos, karoon mga kaisunan, pagkutugutan inyong ablihi, ang inyong igulungog, ablihi inyong kasing-kasing, karoon mga pulong sa Ginoo, musulod kini sa atong panulanan sa atong pagkatao, pinigigan sa atong dalungan, padulong sa atong espiritu. Magpulong sa Ginoo, mao'y kalakon o kalikon sa atong pag-alagad sa Ginoo. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Hindi kabuntagon mga kaigsunan. Wapatanghuman sa atong series study about the requirements for migration. Iyo palihog ng duha ka microphone para duman kilit. Okay? Opo. Hinay lang ter, hinay lang. Okay, ganun. Praise God, hallelujah. At atong duha iyo kay mo feedback to siya. Pag-iksunan, patutas sa atong mga matampo, kung gadamon na itong atong ginabuhi, diningan lawa, tungkol kay ang pulong sa Ginoo makapausap sa atong ginabuhi. Praise God, hallelujah. Ang goal na ito makaiksunan, ang goal na ito sa ABC Ministry, we are now on the ABC Ministries, makaiksunan, kung nakabalong mo sa ikawulukan sa ABC, which means A, accurate, B, building, C, concept. Accurate, building, concept. The Word of God, makaiksunan, kinahanglan nga musunod na accurate. Sumunod na siya na accurate. Ano bang klaro? Sa higod na itong pag-alagad sa Ginoo, may klaro. Dito ba ba siya? Bugay ng lagad sa Ginoo, nag-minyo na ta, nanghapo na galit ka. Kung may klaro sa pag-alagad sa Ginoo. So, ang goal natin protection na is accurate building concept. Amen? Ito din dili na paraghanay sa mga tao, dili not the quantity but the quality. Amen. Mga Kristohanon na tunay kalidad, mga Kristohanon na tunay kalibre, mga Kristohanon na tunay ikabuga, mga Kristohanon na inyong ginato nga adunay kausapan, mga Kristohanon nga adunay mga bunga, ug ang mga Kristohanon na ipadayon sa pag-alagad sa Ginoo, daliwala sa kalibutan na itawag na sa Bisaya pa, tuwan malintong ng atong kinabuhi. Usahay, muabutan ko na discouragement, pero mapatigbabaw ko nato ang pulong sa Ginoo, o ang pulong sa Ginoo, o muhatag nato, o accurate building concept. Okay? Maganda ang personal. Patagaan na salamat kami ni Buntabon
Salamat sa mga pulong na atong among magkakadalibugan. Ito mga bless ini. Samtang Ginoo ang mga pulong among ipahaya, ako ipahayag na ko sa mga katawan. Tugutin nga ang lihat nilang iyong lulunod o kudiya pasundong ang pulong diha sa ilahang kasing-kasing. Kung kini magapamunga sa kinabuhi, walay katapusan. Salamatan ka na ko, Lord, in the name of Jesus. Amen. Amen. Now, let's go to the presence of God. The presence of God. Okay? Now, magkaigsunan, diskutan man nato ang requirements for migration. Itong i-forward, fast forward ang atong USB diha, magkaigsunan sa the presence of God. Okay, atong gitunan, magkaigsunan, ang requirements sa atong paglakaw o migration. Kitang mga nanumag-aalagad sa Ginoo nag-migrate kita. Huwag pa maabot sa atong destinasyon. Amen. Huwag pa maabot sa atong tumong. Padulong tas kalangitan sa giharian sa Dios. O niya naglakaw po kita diha sa kamingawan sa yuta sa daghan kaayong mga pagsulay hindi kinabuhian. Mga pagsulay na ay mga financial na panginahanglan, doon ay mga balatian, doon ay mga kagugot, doon ay mga hindi masaktan mo mga sitwasyon na kinabuhi, but you are migrating o you are in the state of migration. Naakas kami magkang sa paglakaw, sa pagpadayon, sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. At sa ato ng sinutihan, makaigsunan, dagan sa lumba ni kinabuhi. Diba? Dagan sa lumba ni kinabuhi sa pag-alagad. At kung magkinaan ng kanta, dito, ay awitin mo, dagan sa lumba ni kinabuhi. Diba? Dagan sa lumba ni kinabuhi, mga kaigsunan. So, kitananan, musukot kang sa dili, muapil kita sa dagan sa lumba. Amen. Amen. Daghang mga tao nga kiundang sa dagan sa lumba, kanilang uban, nabagsulay, ang uban, ibalik sa mga pagpakasala, ang uban, nabagsulay, kung niya, wala silang magpadayon sa dagan sa lumba ni kinabuhian. Okay, let's come to the presence of the Lord. Kung sa Bisaya pa na, usa sa mga requirements for migration, usa sa mga gikinahanglan sa pag-alagad, mao ang presensya sa Ginoo. Ako na ni siya slightly nga iwali na itong pila ka mga Domingo about presence of God. Kini mag-exonan, ang masumpay ni siya about the presence of God. Exodus chapter 33 verse 13 to 14. Now therefore, if I have found favor in your sight, please show me your ways, that I may know you in order to find favor in your sight. Consider to that this nation is your people. And he said, my presence, the Lord said, my presence will go with you, and I will give you rest. Binisay ko na to. Usa karon ako magapangaliw ko kanimo kung ako magkakaplag o kalumot sa imong mga mata. Ipahayag kung karon kanako ang imong mga dalan. Aron na ilang ko ikaw sa tuyo na magkakaplag ako o kalumot sa imong mga mata. Palandunga nga kining nasod mao ang imong katawhan. O verse 14. O miingon siya, and the Lord said, o miingon siya, ang akong presensya magauban kanimo o paghatagan ko ikaw o papahulay. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang mga pulong. Praise God. Kung wala ang presensya sa Diyos, wala tayong papahulayan.
diha sa paglangad sa Ginoo. So gikinahanglan yun nga naa ang presensya sa Ginoo. The scriptures often speaks of God's presence in the human history. The most common Hebrew term for presence is panim. Kanang pulong panim, gitawag ka na siya, pinulungan ka ng Hebrew. Okay, Hebrew, which is also translated pace, noun, pace. Ang kahulugan na imply a close and personal encounter with the Lord. Ang buot ipasabot ini gitawag og panim. Ang buot ipasabot na nag-imply ini nga doon tay close and personal encounter with the Lord. Nakasunan ba mo anak mo kaigsunan? Na na-encounter ninyo ang Ginoo? Nakasulay na mo mga kaigsunan? O nakasinati bagyod ka mo, kita mga kaigsunan, sa atong paglakaw, sa atong paglalakad sa Ginoo, nakasinati pa mo nga inyong nahibaluan nga ang Diyos nakiguban ninyo? Amen. Amen? Amen. That is from the Hebrew word panim. Now, God's presence carries a wide range of meaning. Ang pulong presence of God, nagdala ka na og kanang halapad o halalong kaayong kahulugan. Gitawag ka ni siya makaiksunan, it may be something people fear. Pinasayon nga ang tao mahadlokon. Asa siya mahadlok? Sa Diyos. Mga kaigsuonan, kung maghisgot ta og presence of God, presensya sa Ginoo, nga muhatag ta og dako kayong pagtahon sa presensya sa Ginoo. Amen? Amen. Wala nga gina-encourage na ito mga kaigsuonan sa ABC Ministries, Accurate Belief Council, nga muhatag yun ta og sa nagitawag og sana pamatasan, katagaan na ito o ganang pasilubog ang Ginoo diha sa atong mga panagtigong mga kaigsuonan. At kini atong panagtigong dili na gitawag og civic organization, dili na siya gitawag og barangay organization o city organization. This is God's organization, family of God. This is the church, because the church is not a building, but the church is people. You are the church. Ikaw ang simbahan ng kaigsuonan. Nahimalang ko magkaigsuonan, ikaw mao ang lawas ni Kristo. Kaya ang simbahan, ang ulo sa simbahan mo, kasi Kristo. Mao ka na siya magkaigsuonan, tagaan na itong pagtagad ang atong panagtigong magkaigsuonan. Ikaw lawas mo, ikaw lang. Ako na naman lawas. Lain ko bukat na lawas mo. Lawas niya. Sa imong lawas, kaya duman ba nimo ang imong part sa imong lawas? Imong kuko, ang imong mga kilay, di ba? Ang kusog tayo sana matiman kayo sa lawas ng mga babae, di ba? Babae, ang iyang mga simon, butangan ko mga pintura, ang butangan, saan lang magkaigsunan. Pero mga lalaki magkaigsunan, o talagang sana na siya. O ang mga lalaki galing ang murag, kuhan kayo, kusilablin na siya. Grabe ng labihan, murag na maglubig pa yung babae, anak na siya. Mo na siya magkaigsunan, mo atiman ka sa iyong lawas, because that's part of your body. Sulay o glupit ang imong tiil na kumingking mga kaigsunan, di ba mas sakit ang imong baba?
Diha sa lawas ni Kristo makaigsunan, kung dunay usa diha nga maipit sa pag-alagad, musyagit ang Ginoo. Amen. Sa pag-amuma o sa pagbantay sa imong kinabuhi. Now, ang God's presence carries a wide range of meaning. It may be something people fear. Like for example, Adam and Eve, sinfulness drove them to hide from the Lord in the Garden of Eden. Ang taong nakasala, ang taong nakasala sa sugo sa Ginoo, si Adam o si Eva, layas sila kikan sa Sodoma, Garden sa Eden, Garden sa Eden magkaigsunan, sa presensya sa Ginoo. So magpasabot na, kung ikaw nakasala, tubangan sa Ginoo, mutago bigyan. Diba? Nagsagaran ng bigyan magkaigsunan kung natinagyan niya doon ay membro, niya issue na siya, maulaw siya sa pastor. Pastor na siya, naulaw siya maulaw sa ito. Diba? Nami silingan na ito, daw na bata ko, nangutang sa akong ginikanan. Kanya, sa wala pa siya mangutang, di na maagi sa akong tukaran. Kung sa diha na nangutang na siya, niya, wala na kayo siya makabayan, di na si maagi sa akong tukaran, tuwa na si maagi sa kalibunan. Sa kasagutan. Kaya naman, maunaw siya kay doon na siya ay utang. Ang pag-alagad sa Ginoo, kita mga Kristohanon magkaigsunan, mutago ta sa presensya sa Ginoo. Why makaharong sa presensya sa Ginoo? Why makaduo sa presensya sa Ginoo kung ikaw nakasala batok sa Ginoo? Now, magkaigsunan, diha sa presensya sa Ginoo, Jesus, sa atong paglakaw, hininay ko nung pagpagpag man, medyo kong hihinay naman. Sa atong paglakaw, diha sa pag-alagad sa Diyos. Okay. Sa presensya sa Diyos, in the presence of God, Jesus is the central to every migration. Sa atong pag-alagad sa Ginoo, Jesus is the center. Sa atong paglakaw, Jesus ang maguna. Sa atong trabaho, sa atong negosyo, si Jesus ang maguna. Sa atong pag-eskwela, sa atong tanan ng atong ginahimo magkaigsunan, Jesus is the central of every migration. Galatians 3:28, walay budyo ni Kristiyanhon, walay tulipo ni gawas, walay lalaki ni babae, kay kamong tanan usara diha kang Kristo. Usara ka diha kang Kristo because Jesus is the central of our migration. Jesus, Jesus magkaigsunan, mo'y sentro sa atong pag-alagad. Sa atong paglawig, sa atong paglakaw, sa atong pagdagan, yaning kinabuhian, si Jesus may sentro. Amen. Hallelujah. Ganun na pa magkaroon din tungkol kay si Jesus man ang imong sentro sa pag-alagad. We are all one in Christ. Has a wide-ranging implication. Sa atong pagkausa diha kang Kristo makaigsunan, doon ay gitawag og labang kaayong implikasyon. Letter A, it calls for unity and harmony among brothers and sisters in the body of Christ. Na nakatawag ang Diyos si Kristo nga atong sentro sa pag-alagad makaigsunan, nagtawag sa kanato og harmony. Harmonia, mga brothers and sisters
diha sa lawas ni Kristo. We are to walk in the manner worthy of our calling. Maglakaw na ng tatos kita sa atong pagkatinawag like Jesus, showing humility, gentleness, patience, bearing with one another in love, and making every effort to give the unity of the Spirit through the bond of peace. Paano na siya mag-eksunan? Na ang katuyuan sa Ginoo nga dili kita magkabahin-bahin. Ang katuyuan sa Ginoo nga dili kita magkawata-wata. Ang katuyuan sa Ginoo nga dili ka magkabungkag magkahimusa kita sa lawas ni Kristo. Amen. Amen. Kaduha, the unity of believers is emphasized in Jesus' high priestly prayers. Anong pag-ampo ni Jesus? Kung basahan niyo ang John 17:21 to 23, mingi sa pamahan ko, himua silang usa nga aron mahibalo sila nga kita usa. Di ba? Kung basahan niyo ang kasulatan, aron ang tibuok kalibutan maghibalo sila nga usa kita. Diha isugo kunin mo din hiling kalibutan na aron maghimusa sila dili kanato. So what ipasabot ni magkaigsunan, unity of believers is emphasized in Jesus' highly priestly prayers. Si Kristo nagkampo para nato aron magkahimusa ta magkaigsunan. Now, ikatulo, letter C, relational unity in the church. Kanang tinawag o relational unity in the church is the best witness to the reality of Jesus Christ and God to the world. Mao man ang mga tao nga dili mo simba sa imong isimbahan. Kay mingon man siya nga, sige man sila kaaway diha. Sige naman na sila wala mo kasabot ng ilang buwan. Wala man sila magkahiusap. Pero kung makita nila makaigsunan, dining simbahan na, nga doon tayo panaghiusa, doon tayo kanagitawag ng unity, harmonia, makaigsunan, bisa pag-di na mo sila sultihan, mudoon o maniin na siya, hindi na maayo ang kasimbahan. Musigman na siya makaigsunan. Bisa kung saan mo gano'y ng kahawanan ko sa simbahan, niya makita niya ang imong kinabuhi, mobilya na siya makaisunan. Yan ang simbahan na sa paglalakad. Okay, katong akong panunihon ng nagingon, niya na, you can force the horse to go into the river. But you cannot force the horse to drink the water of the river. Bisa ka higtan mo kabayo, utangan mo bukado, ang iyang baba, o niya, dalpunin mo dito sa suba, mububan ng kabayo. Pagpagkaot dito, payunan mo sa tubig ng suba, depende sa kabayo kung painom ka siya. Bisa pag kuyuro mo ang imong silingan, padung din sa simbahan. Pag-ani sa simbahan, o niya, kung imo siyang sangyawan, muto ka sa dili makaigsunan, kung makasabot siya, muhinom siya anang tubigan. Apan kung dili siya makasabot sa sitwasyon na ng simbahan na, di na siya muhinom makaigsunan. So, relational unity. Doon na kita gitawag o relasyon o relational unity as brothers and sisters in Christ. Amen? Praise God. Hallelujah. Nabi ang nabaghang Kristohanon sa tibok kalibutan din sa Asia ng Pilipinas man. 98% o 96 to 98% Kristohanon. Kita ba na Kristohanon din sa Pilipinas nakahiyo sa mata? Wala. Nagka-debate. Debate din ko. So na, puro na sila mag Kristohanon.
O na siya mag-igsunan, walay naghiusa, walay relasyon. Hello? So mag-igsunan, ang katuyuan sa Ginoo nga magkahiusa ta diha sa lawas ni Kristo. Ngayon mo sa mato mo langit. Mato mo langit. Ikaw mato kay Perno, ako mato langit. Buot na ikaw na mato ko langit. Maayo kay sunan wala kay may relasyon. Mao na siya magkaigsunan ang wala sunan ta nagsulti nga kinahanglan kang magkahiusa diha sa lawas ni Kristo. Amen. Now, sa atong paglagaw, uban ang presensya sa Ginoo, kaganina is Jesus is the central of all my creation. Kinahanglan na mahimalo magkaigsunan, in the Passover, He is the Passover Lamb. Jesus, our central in our migration, also, He is the Passover Lamb. So may sagot ng Passover. Passover. Mulabay. Passover. Maria, gibunyagan man na siya o Passover, gibunyagan Pasko. Amo na doon ay Pasko. Passover. Hindi pira Pasko mo kayo. Okay. Ato ni tarungan mo kayo na explain ang kasabot kita. By ways, Jesus is like the Passover lamb. Si Jesus, mao ang sulusama sa Passover lamb. Dito Domingo, akong gisay sa inyo ang napulo ka mga tundo sa Egypto. Sarap ba ito? Nakamulog mo? Sarap ito? Aman? Berblog. Dahil ipadala sa itong langaw, puto, sa tumban. Ang katapusan mga kaisunan, kantong mamaday ang kinabubulangang anak. So, sa panahon sa Egypto, ang tanan ng mga kinamagulangang anak na lalaki, mamaday. Ito, wala ng tao dito sa Egypto, mga kaisunan, kinamagulangan ng pumanak. Matay mo dito. Kung sa isuko sa Diyos, na ito ng Moises, mag-ihaw ka o karnero. Kunya ka itong karnero, kuhaon ko ninyo ang dugo, simbolo to sa dugo ni Kristo. Ibutang diha sa inyong mga putahan, tubangan sa putahan. Kaya yan ang kapiuna, muagi ang anghel sa kamatayon. Kung ang anghel sa kamatayon muagi, o kung niya muagi sa panimalay, walay dugo, mamatay yun ang iyahang anak na kinabulangan. Dili lang kay tao nga anak na kinabulangan sa hayop, mamatay dito itong panahon na. O kung niya, kantong nag-ihaw o karniro, ayang dugo, ibutang dito sa doorpost. Muagi ang anghel na nagdalang kamatayon, mabuhay siya. Kung sa may katuyuan yan ito mga kaigsunan, na gagabi akong ibasa yun na pag-ayaw ng kaigsunan. Wali na po ni Porto Gabi, ako yung i-analyze na pag-ayaw. Yung ini ang ilang ihipong mga kaigsunan. Memon ang Diyos na ito kanila. Pag-anda mo sa inyong paglawig, isulog ang inyong mga sapot. Paksin ninyo ang inyong mga sapot. Dahil andaman ninyo ang inyong mga dala. Andaman ninyo ang inyong kinabuhi. O kung niya, before mong maglagaw, mukhaon sa mo sa inihaw ninyong kandero na akong isuko iha kaninyo. O kung niya kagtong dugo nini, iputan mo sa diha sa inyong mga doorpost. Samtang nanaon sila mga kaigsunan, ready na bilang mga sandalyas,
ready na nilang mga bakos, ready na nilang mga pap, gikan sa mga tigulang nato sa tanang kabataan, samtang nagkapangako sila, ready na sila sa paglagaw. Ang pagpangako na ay magkaisonan, sama to sa Holy Communion, sa malaan na panihawin ni Jesus, nga kinahanglan ang tanan, mukaon o moinom, aron may kabahin ikaw ni Kristo. Busa pagkaisonan, yan itong gabiyo na ready na sila. Kaon sila pero anam na nilang paglakaw. Human nilang pagpangako na kaisunan, milakaw sila tungod kay ang Ginoo maumin at subok nila. So kanang usa, ang Ginoo mo'y nagsubok nato sa paglakaw. Ang Ginoo nagsubok nato sa pagpanulong nato sa unahan, kay siya man ang nagsubok nato diha sa paglalagad, diha niya mga kaisunan. So, that's a symbol. First, 5 ways Jesus like the Passover lamb. Ang paghalag niya sila mga karnero, mga kaisunan, was perfect. Okay? The Passover lamb had to be male and without blemish. Pinisahin na to. Nga ang ihaw nilang karnero, mga kaisunan, laki nga karnero, kunya, way hugaw, without blemish. It had a perfect, Exodus 12:5, Jesus was perfect. So si Jesus kadto mga kaisunan in the Old Testament, nga simbolo sa Old Testament, He was tempted in all the ways we are tempted, yet He was without sin. Jesus also makes us perfect. Dili na kay ang karnero perfect. Dili na kay si Jesus ang perfect. Si Jesus naghimo pa nato mahimo ng perfect sa tubangan sa Ginoo. May ano ka? Wow, maging perfect na to. Sabihin na, maging perfect na to. Manang, may po, pagpapay, hindi ko na perfect. No? Makakibalo mag-eksunan, gihimo kang perfect sa Diyos. Gihimo kang higpit sa Diyos. Kaya kaluwasan sa Ginoo, ihatag sa mga usa, o kunya ka ng kaluwasan, mao'y himpitan sa imong kinabuhi. Dahil sa diha ka makadawag ka na ng mga kaluwasan, mga kaigsunan, yabot na itong katapusan sa kamatayon, muadto ka sa langit, nga walay katapusan sa himaya sa Diyos. That's perfect. Muna ikahimpitan ninyo sa Ginoo, mga kaigsunan. Ikaduha, chosen. Each Hebrew family chose their sacrificial lamb. Sa itong pagkalakad sa Ginoo, ano na magpili? Gipili na si Jesus Christ sa itong kinabuhi. Amen? Mabitaw na ka natinhi. Mabitaw nagpabutismo ka. Nga mabitaw mo ang imuto na naa ka sa simbahan. Because you chose Jesus Christ. You chose God. Ipili mo magkaisunan. Ang Ginoo nag-bless sa iyong kinabuhi. Amen. Tanawa si Abraham o si Lot. Kamali sa tiglanan ni Abraham o si Lot. Si Abraham gitawag sa Ginoo. Iyan ang Ginoo nga, Abraham, nakaw ka dito sa yuta sa saan. Iyan ang Ginoo nga, Lord, dahil na mo ang akong pagkumangkon. Isa tayo pagkumangkon ni Abraham. Si Lot. Okay. Karon, idala niya, pero si Lot, dili tinawag sa Ginoo. Hello? Idala niya, ang tinawag si Abraham. Idala niya si Lot, ang iyang pagkumangkon. Niya, paginabuhi si Abraham, kauban ni Lot, dito sa yuta sa saan. Umato ko sa kalang kasulatan, Abraham
blessed by God because si Abraham mistuman sa sugo sa Dios. O naging panalangin sa Abraham? Si Lot kay sunod-sunod na siya uyuan. Gipanalangin na sa Amen. Hallelujah. tinawag sa dili. Sa kalaw niya na dato na kay sa Abraham, dato na kay sa Lot, naghan na kay sa kaptangan, ang ilang kaptangan katong pagpamuhi, mga hayop, o kung niya nag-ilog na ang ilang mga ulipon, kung niya batok pa sa balaan, kasulatan, nag-away na. Ngayon si Abraham na, dong anak, ako kong kubang ko, hindi ka mag-away. Karon, pili din kung mayon ka nga din ka sa kapatakan, maadto ko sa kabukiran. Kung mayon ka nga ato ka sa kabukiran, ano yung ko sa kapatakan? Ipili ni Lord, ang suluma o ang bumura. Nagkabulag sila. So, ang tawag sa Diyos, nagpabili ni Abraham o nagpadayon siya sa pag-alagad sa Ginoo. Apan kang Lord na wala itawag sa Diyos, wala ang kapadayon sa pag-alagad kauban ni Abraham. Ano man, di man sa tinawag. Dili sa atong simbahan mga kaigsunan, kung di ko ka tinawag sa Ginoo, kung wag ko magpatawag sa Ginoo, naray ko'y panahon na mawala din ko maigsunan. Tama. Diha sa nga kamot sa Ginoo. Tama. Amen. You enjoy the blessings. Na-enjoy ni mo ang blessings kauban ni Abraham. Na-enjoy ni mo ang blessings dapat sa imong isip katao, isip kauban sa simbahan. Pero maabot na yung panahon na mawala ka diha ni anang maong dapit sa mga kamot sa Ginoo. So, ang kaigsunan, gipili na itong Ginoo, siya ang atong gipili. Kung siya po, una sa tanan, mo'y nagpili na ito. Ikatlo, sacrifice. The Israelites offered the lamb as a sacrifice. Katong maong karnero na ilang iihaw nila, ingon na usa ka sakripisyo. Jesus offered himself as a sacrifice to the cross. So, natunog na ito ni Jesus, kay si Jesus, nahimo siyang sakripisyo dito sa krus para nako. Para nimo, para nako. Aron ikaw, ako, makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Letter D, unbroken. Hindi naman na makaigsunan, nagdugay mo ko nag-isulan kayo isulan, kagabi pa ko nakabantay din sa iya. Unbroken. God instructed the Israelites not to break the bones of the chosen lamb. Karon ba mo nakapatid ini? Mingon na Ginoo, kung mag-ihaw mo sa karnero, wahaon niyo unod, wahaon niyo panin, wahaon niyo unod, apan ang manubukog, intact pa na siya. Wala ko'y babalik niya. Ako kayo na siyang simbolo sa atong pag-alagad sa Ginoo. Tingin niyo mag-iisunan. God instructed the Israelites, do not break the bones of the chosen lamb. So Jesus fulfilled the Passover requirement. To speed up Jesus' death, Pilate, si Pilato, asked the soldiers to break the legs. But when the soldiers went to do this, Jesus already dead. Naipasag sa Biblia mga kaigsunan, gusto ni Pilato nga mamatay dayon si Jesus o iyang isuko ang mga sundalong Romanhon nga adtuan niyo si Jesus dito sa cross. Balik-balihin ninyo ang iyang mga kabubugan aron dali na siyang mamatay. Kung niya batong pasbalaan kasulatan, pag-adto sa mga sundalong Romanhon, patayin na siya. So, mo di pasabot na Jesus fulfilled the unbroken bone.
makaisunan. Iyahang i-fulfill katong gitawag og unbroken bone. Nga buti pasabot na, therefore Jesus fulfilled the Old Testament prophecy that his bones would not be broken. So, like Jesus, we were afflicted, but we were delivered unbroken through his work on the cross. Kita usap sa kaigsuonan, gipasa niya ka ng gitawag mo unbroken bones. So, he gave us salvation. Gipadaan ang kaluwasan, ang ginagaan ng kaluwasan ni Jesus Christ na walay tatsa ang atong kanang gitawag kong bones sa atong foundation sa paglalakad sa lima. Kitagahan na kayuhan sa malatian. Kitagahan ng blessings. It is because of the fulfillment of Jesus' sacrifice. Hello? Gusto mo na ito o dito na? Masaktan ba? Masaktan ba? Kung na yung mapasaktan yung koreksyonan, walin nito, pwede mo mo kung tanang mag-koreksyonan. May mo ka, gusto ko ako sabot na ito. Kung tanang mo, kanya magwan-buwan o dito sa sala. Okay. Pag malinawan ka mag-koreksyonan. Kaysa yan kaya itong ituwang niya, hindi kayo ito makasabot. Kung sa ato pa sa kasayo pa, hangaw-hangaw ka. Sa ito yung hangaw-hangaw? Kanya, nagwali ko nag-isinisi ka, ba't hindi ka kasabot? Yan, amin. Ba't hindi ka kasabot? Ba't nakita mo sa akin, hangaw-hangaw ka sa isinisi ka, pagkatawa, kung ay siya kasabot. Ako makaitsunan, kasi hindi ka mungisi, hindi ka matawa ko man, nagsabot ka. Amen? Now, letter E is mark. Yun ay marka. Every Hebrew family who sacrificed a lamb and put its blood on their doorpost was a mark for salvation. Nga ang katong dugo, ibutang sa doorpost, o kunya, mao ko ito'y marka sa kaluwasan. Nga naman kung marka mo sa kaluwasan. Kaya nga nang kabiuna, moagi man ang anghel sa kamatayon. Kaya mo may saan sa Diyos, kung dili siya pagkakita o dugo dito, dugo sa manana, mamatay yun ang kinapakulang na anak. Unya, ang mga anak sa Israel, nitong panahon na, nag-ihaw sila o chosen lamb. Pinili mga karnero. O ang dugo niya to, ilang gibutang dito sa ilang mga doorpost. Kung matpon pa sa balaan kasulatan, yan ang kabihiro na sa ilang panimalay, walay kamatay. Apan sa mga tao, mga nanglakad sa Ginoo, sa mga Ehiptohanon, silang tanan niya itong kabihiro na namatay sila. Naghilak sila, kung kay bigla lang namatay ang ilang mga anak. Mark of salvation. Ang pagkamatay ni Jesus, ang dugo niya, the blood of Jesus is the mark of salvation of yourself. Sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi, sa akong kinabuhi karon makaigsunan, ang dugo ni Jesus, marka ka to sa kaluwasan at tanan. Ang tanan mo to, musali ka niya, dili malaglag. Ang tanan mo, sali ka niya, dili makabaton sa kamatayon, kung dili makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Hallelujah. Praise God. Taas mo ni. Okay ba? Praise God. Nang may tinabuhin pa. Bira. Praise God. Hallelujah. Si Jesus, ang presensyas Ginoo, number 3, in Bethesda. His arrival is central to migration. Ito na ko, Binisaya. Dito sa Bethesda, ang iyahang pag-adto
may sentro sa atong pagkalagay. Wa pa masayon pagkaigsunan na ang Bethesda, the word Bethesda, house of mercy. Bethel means house of God. Okay? Ato man nang gibuhalin na dugay na panahon. The water in Bethesda is the symbol of the Word of God. Amen? Amen. Dahil sa tao niya ang kaigsunan. Sunod na yun sa 38 years dito. Asa siya nagpayo? Sa house of mercy. Sa Bisaya ba? Balay sa Kaluoy. For 38 years, kung siya maganawan o Kaluoy. Naa siya nagpuyo sa balay sa Kaluoy, pero yun siya Kaluoy. Nagpuyo siya sa barangay Mahayahay, kupuri niya po siya kayo. Mayahay ang lungsod, barangay, pero kupuri siya. Ano na siya sila ng makaigsunan? It symbolizes Christians that you are in the church of Jesus Christ, and the house of God, house of mercy, una ka niya, wag ka makabaton o kaluoy. Hello? Salamat niya, ikaluoy ka na ng Ginoo. Sino? Ikaluoy ka ng sino? May amin, wag yung security. Salamat sa kaluoy sa Ginoo. Mao pa na siya makaigsunan. Why? Kasunod nito, the word, hindi makaigsunan. Yeah. Ganyan din by the sheep gate. Ang sabot ini dito sa atong pagturo na to. Pagsulod ni Jesus dito sa Bethesda, the house of mercy, or the house of God, or the church of God, or Gospelite Fellowship. Ano ba silbihan? Diba? Kakaisunan, misulod siya sa Gospelite Fellowship. Pero doon ay tao dito, na membro sa Gospelite Fellowship, nga nagpasakiton. Now the sheep gate is Jesus. This church was by Jesus. Bakit mo kaisunan? Dire. Sunod ba? Bakit? Okay. Ang sa kabalot ba? Letter A. Tanaw kaisunan. Kaya makuha ninyo ang puntos din niya. Ulit na mamahay. Now the sheep gate is Jesus. Binisayo na to. Ang ganghaan sa mga karnero si Jesus. Okay? Which means this church was by Jesus. Drone na kong kisunan. This church was by Jesus. Okay ba? Amen ba? Amen. Not in Jesus. Pili na mo ito ha. By Jesus or in Jesus? Asa man mo? By Jesus or in Jesus? Ikaw dahil, asa mo ka? Oh, by Jesus. Okay. Wala mo in Jesus. Isa yung isa sa kamot na this church is in Jesus. Isa kamot. Okay. Diba? So, okay? Diba? O, ganito. Duro, apat, lima. Isa yung usapot na kining atong sipan karon by Jesus. Isa kamot. Wala pa kayong mga kamay. Wala ni makaigsunan. Ang masakta na ko, kung sa gaya kung mapag-alagad sa Ginoo. By Jesus pa,
or in Jesus? Okay. The legitimate scriptural position is that the believer be in Jesus, not by Jesus. Ang posisyon nato karon magkaigsuonan dinhi sa simbahan, dili by Jesus, kundi in Jesus. Ato na extend niya magkaigsuonan. 2 Corintios 5:17. Therefore, if anyone is in Jesus, in Christ. Walang may ikot ang Biblia, if anyone is by Christ. Ang Biblia nagsulti is in Christ Jesus. He is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Sabtan po niya. Very good. 1 Peter 5:14. Greet one another with the peace of love. Peace be with you all who are in Christ. Wala sa by Christ. Okay? Because the word in Him, position denotes a genuine commitment to Christ. Ang pulong diha niya in Him, mao kinang gitawag og genuine commitment. Why? Let's come to the explanation. The word in usually refers to a period of time, whereas the word by is used specifically with an end point. Dunay katapusan nga panahon. And it means no later than. So, uspan ako sa pag-iskot karon mga kaigsunan, ang atong pag-alagad sa Ginoo in Christ. Kining simbahana, kining atong pag-alagad, kining atong kontrasyon in Christ. Nga naman, it is refers to a period of time. No ending. Wala ni katapusan mag-eksunan kung uban ta ka Jesus. Kay si Jesus mingon, kung asa ako, tuwa po mo. Hello? Kung tuwa ko sa pinigyan, tuwa po mo dito. Whereas, by Jesus, is used specifically an end point of time. Doon na siya katapusan. Kasagaran sa itong mga pag-alagad sa Ginoo, mga kaigsunan, karon na sa sunod tuig wala na, hindi na makita niyo sa simbahan. Nga naman, kaya iyang pagtuo o ang iyang pagsalit ni Jesus is by Jesus. Hello? Masabtan na ninyo? Yes. Kaya kung dili niyo masabtan, o dito ta, niya. Number 2, the pool, sumto po, itong linaw, stagnant water. Ang Bethesda magkaigsukunan, dito tubod. Ang Bethesda, dito tubod. Sundan to tubig, kapan to nila. Yaman to ng tubig, manehos, nalikan sa mga tubod. Unsa may katuyuan dunay Bethesda? Para kung dunay mga tao na musunod sa templo nitong panahon na, iagi ko sa Bethesda. Sa gate sa Bethesda. O kung niya, dagkong sa tubig. Unsa may katuyuan sa tubig? Aron, hugasan siya dito. Before siya hugasan, liguan, before pa siya i-sakripisyo dito sa templo. Amen. Ihugasan ka sa pulong sa Ginoo. Amen. Iwaswasan ka sa pulong sa Ginoo. Kung nakasabot ka, ginawat nimo si Jesus. Amen. Bukod niya, the water was polluted.
The water of Bethesda was polluted, stagnant water. Ngayon talaga kung nagsuri-suri kayo sa mga swimming pool, di tadiha kay hukom ng swimming pool. Anak mangihi, anak mangluwa, pwede suka niya, ikaw bigay. Ni anak ito mag-inulan ko niya, mag-inom na usahay. Diba? Hukom. Inana ang pool of Bethesda. Hugaw ito siya naman. Hugasanan o mga karnero. Dito pwede, ato yung liyo ka dito. Hugaw ka ito siya. Pero matapos bala ang kasulatan, atong ibasa din dunay po sa kapanahon, nga manaong ang anghel sa langit, aron utawon ang tubig. Abot ka ito ng utawon to. Utawon to. O kung niya, kinsay unang makaubog dito, mo'y makamatun o ayun. Nakinig tao dito naghigda, sunod na sa 38 years. Sa diha nga, utawon na sa anghel ang tubig, na may makauna pa niya. Kaya niya masakit, di naman ganyan siya magalakaw, pinaghigda pa siya. Kung itong mga sakit na mga, siguro, arthritis na ka siguro, o sa ba, makalusok-lusok ano, siya naghigda man. Mga eksunan, di yun siya maayo, naghigda siya sunod sa 38 years. No? Kaya itong komportable na ka sa imong kahimtan. Bakot siya, komportable na lang yun siya. Sugot na lang yun siya pilit sa maayo, basta mabuhi na siya. Kasi kita magkaiksunan sa itong kahimtan, kinago ini, magkakaon ko sa kadlaw, katulong sa kadlaw, isang kong kanuha, okay na po ini. Di ba? Ano natin? Pero dahil kumahan makaiksunan, gusto pa more blessing. Kumahan ko si Kaya ha? Nakita ka naman siya. Ikaw, okay na niya. Di ba? Paano siya makaiksunan? Ining tao, sunod sa 38 years, komportable niya kahit lang. Ganong komportable na siya, nakaman siya bigdaanan. Kasi bigdaanan dito. Siya bahala na ng anghel ang manakot ka dito, niya kung tao ni mong tubig, di man yung gumakanto. Kaya nga no, sa pagsulod ni Jesus dito mga kaigsunan, namutana si Jesus. Oh, kumusta man? Kung siya'y sulti sa taong sikiton, walay tao nga mutabang ng ko, kanang kutaw na sa anghel ang tubig, walay tao mukiyan ako, na dahil kong kukunan nito, komportable lang ko ini. Kung siya'y sulti ni Jesus, gusto ka bang mamaayon? Amen? Because this church is by Jesus, not in Jesus. Kini nga simbahan, makaigsunan, house of mercy, house of God, but by Jesus. Dunay kinutuban ang atong gikinahanglan karon makaigsunan. Is in Jesus, if any man be in Christ, in Christ. Diha ang Kristo makaigsunan, mupadayon ka hangtod sa walay katapusan. Amen. Hallelujah. Daghang magkustuhanon na naglakaw kay Jesus. Komportable lang siya, pinagaya siya rin pinagpinig, pastor. Diba? Basta nakasimba lang ko. O. Kurang gusto sa Ginoo, you need Jesus into your church. Yan siya kong simbahan. Kaya yung house of Bethesda, wala si Jesus dito. Amen? Ay naay simbahan na wala ko in Jesus. Sa pagsulong ni Jesus, pag-eksunan, aduna na yung piladong na hitabo.
Amen. Nagpinahalan ng Pinoong Hesus sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. Aron ang kausaban, ang changes sa atong kinabuhi, atong makablagan sa atong pag-alangka diha sa Ginoo. Hallelujah. Praise God. Isa may naglihog nila dito. Not the Holy Spirit. Isa naglihog sa House of Bethesda. Ang naglihog nila, angel. Hello? Ang naglihog sa tubig, angel. By Jesus. Ang naglihog sa tubig niya in Jesus is Jesus Himself, the Holy Spirit. Ang walang Espiritu ang kaisunan. Hello? Ang kinanatag, walang Espiritu sa atong kinabuhi. Hallelujah. So, praise God. Yan na ko. Yan na ko to. Ang Ginoo mag-bless ka ninyo sa inyong pag-alagad sa Ginoo. Ay atong katuyuan makaigsunan is ABC. Sa atong accurate building concept. Ang Ginoo, magsunod na ito accurate life sa atong pag-build, sa atong mga konsepto sa pag-alagad sa Ginoo. Ang Ginoo mag-bless ka ninyo ang mga pulong na akong isang ino ninyo magkaigsunan makapahamtong na ito sa pag-alagad sa Ginoo. Kung ganyan makapapuka sa atong mga sama-tama sa katulitang tao nga by Jesus. Sama sa tao na nag-ilaig sa sakit, spiritually na sakit mga kaigsunan. Pero pag-abot ni Ginoo Hesus, namutana si Jesus, gusto ka bang mamaayo? Naingon ng tao, huwag yung tao nga makatulog na ko, inigkutaw na sa anghel. Ingon si Jesus na, gusto ba kang maayo? Tipusa ang imo higdaanan o lumagaw ka. Inana kasimple magaligsunan diha sa Ginoo. In Jesus, you receive blessing. In Jesus, you receive healing. In Jesus, you will be blessed. Amen. Diha ang Ginoo Hesus Kristo. Dinong natanan mga tutas pagkasalamat. Amahan ng kalamit nung salamat Lord Diyos ng nagagahon sa tanan. Salamat Lord sa inyong pag-bless at kinabuhi. Salamat Lord sa panalangin niya among i-say-say sa mga lawang. We need the presence of Jesus Christ. We need the presence of the Lord sa among pagkalagad din mo. Dalay ko ka sa mga katapusan. Daghang salamat Lord sa mga pulong simpuhi ka ito Ginoo. Gadiin ka itong mga ikaw sa among binabuhi. Kaya salamat Lord. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Jesus is the central of our adoration. Jesus is the Lamb that was slain. The blood of Jesus, ang bugok ni Jesus, ay mark of salvation sa ating ginagawa. Ano na lawas na? Tungkol kaya hindi ko naman ikata ni Jesus. Ang bugok ng kaigsunan, ay markas kaluwasan o nagahindog sa atong makasasalang mga kaigsunan. Kung ang lawa, atong pasalamatan siya. Samtang atong andamo ng atong kinabuhi. This is the first Sunday of the month. Doon na tayo Holy Communion. Andamo na itong kinabuhi. Kaigsunan. Dili na ito himuon sa tradisyonal. Kung himuon na ito siya makaigsunan niya ang pagpahinumdum sa lawas sa dugo sa atong Ginoo. Kasi Jesus mingon siya,
hinumdumin ninyo, buhatan ninyo kini aron sa paghinumdum sa akong kamatayon ng pagkabayan. Dining adlaw mga igsuonan, we will sing a surrender song, and we will surrender to the Lord. Kampot na sa Ginoo nga surrender na itong kinabuhi samtang ako ngayon ako si Pastor Ula, si Pastor Carlos, ako sa lumangan. Praise God. Okay, si Terence, hello.